Una po sa ating mga balita, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi sa 7.2 magnitude na lindol sa Bohol at Cebu. Hanggang sa sinusulat po ang balitang ito, umakyat na sa 158 ang nasawi, habang 374 na iba pa ang nasugatan at 21 ang nawawala. At para bigyan po tayo ng pinakahuling balita kaugnay ng mga naapektuhan at pinsala ng lindol sa lalawigan ng Cebu at ng Bohol, mag-uulat po ang aming kasamang si Haji Caaminio, live mula po sa NDRMC sa Campo Aguinaldo. Haji, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Kirby. Tama ka nga dyan. At actually, 30 minutes ago, katatapos-tapos lamang ng isinagawang press conference ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna ng tagapagsalita ng NDRRMC na si Major Reynaldo Balido, na makakasama natin ngayon live para nga alamin na natin ang latest na casualty o yung bilang ng mga tao na apektado nga ng mapinsalang lindol na magnitude 2 noong nakaraang Martes. Magandang hapon po, Major Balido. Magandang hapon. Opo. Major, sa inyo po namin na kukumpirmahin, ilan na po ba talaga yung bilang ng mga nasawi po dito nga sa mapinsalang lindol na ito? Opo, tulad nga ng nabanggit, na umaabot na po tayo sa 158 itong mga nasawi at nasa 374 naman itong mga nasugatan at mayroon pa pong nawawalang 21. Opo. Major, ito pong nadagdag dito sa 158 po. Ito po yung mga galing saan po? Ito po yung mga, dahil nagkaroon na po tayo ng mga contact at napasok na yung mga ibang lugar na dati po hindi mapasok. Ito po yung mga nadagdag at ang iba po dyan, itong mga karamihan dyan, itong mga nandun sa itong Loon Hospital, itong Congressman Castillo Hospital na siya naman ngang pinasok ng ating mga kasamahan sa MMDA at itong Tarsier 117 na siyang rescue group ng ating provincial government ng Bohol. Opo. Major, linawin lamang po namin. So ito pong dalawa na nadagdag sa namatay, yun po yung nawawala kahapon? Yes, itong nawawala, itong sinabing na trap dito sa hospital na ito, kasama na po dyan sa dalawa. At ang dalawa pa, itong from the 23 na missing, kaya naging 21 na ngayon. Okay. So 158 dead, 374 po yung nasaktan at 21 po yung nawawala. Major, yun naman pong data ng mga apektadong pamilya dito sa mapinsalang, dahil nga po sa pinsala na dulot ng lindol na ito. Opo, umaabot na sa mahigit 671,000 itong families at ang katumbas nito ay 3.4 million na individual. Merong na-establish na 72 evacuation centers ang ating DSWD. Ang sineserve nila ay 12,976 or equivalent to more than 65,000 individual. Okay. So sa 671,000 mahigit po na yon, Major, ay nananatili po yung mahigit 12,000 na pamilya sa evacuation centers both sa Cebu City at sa Bohol. Okay. So Major, ano na po ba yung mga naipadalang tulong lalong-lalo na po sa 72 evacuation centers po na yon, at ano-ano po yung mga ginagawang measures o ano na po yung isinasagawa ngayon ng mga concerned agencies po natin? Ang pinagsamang mga relief items at mga medical items po ang pinaunang pinadala natin dahil alam naman po natin na maraming nasugatan, so kinakailangan nila doon ng mga doktor, medical equipment, mga medical supplies at ang kailangan pala dapat doon ay padala ay itong mga pangangailangan nila sa pagkain, sa mga tubig na alam naman nating nahihirapan sila doon ngayon. So kaninang umaga nagpalipad ng dalawang lumipad yung dalawang C-130 ng ating Philippine Air Force. Karga niyan yung mga Philippine Red Cross, kadagdagang medical supplies para doon sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol. Major, paano po natin matitiyak na lahat po ay mapapadalhan po natin ng tulong? Dahil kanina nabanggit po ninyo sa press conference na meron po mga isolated areas na tinatawag na hindi po mapasok dahil meron po mga tulay na na-damage nga po dahil sa lindol. Yes, tinitingnan natin itong paggamit ng mga, tulad nga ng nabanggit ko, itong Philippine Air Force na assets, chopper sana. Yun, isa sa mga options na tinitingnan natin, or by foot, magdadala po yung ating mga kasundaluhan at kapulisan, or gagamit ng bangka ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy naman, by water na lang po tayo. Major Balido, maiba lamang po ako ng konti dahil if I'm not mistaken, si Undersecretary Eduardo Del Rosario ay nasa isang hotel po ngayon sa Ortigas para po sa isang activity. Pero may kinalaman pa rin po ito, no, sa mga natural calamities. Opo, ang totoo po niyan, meron po tayong programa dyan sa isang hotel dyan sa Ortigas. Meron po tayong turnover ng mga
multi-hazard maps, mga geohazard maps para po sa mga local government units po dito sa Metro Manila. Kaya hindi po natin nakasama ang ating executive director kanina sa ating press conference. Gaano po kahalaga itong mga hazard maps po na ito, Major? Kasi po itinurn sa mga Metro Manila mayors. So gaano po kaimportante itong mga mapa po na ito, lalo-lalo na po sa paghahanda ng ating mga kababayan sa mga posibleng kalamidad? Sa pamamagitan nitong mga mapang ito, no, makikita nila yung mga danger na kakaharapin ng kanilang constituents, ng kanilang mga localities. So, sa pamamagitan nito, makakapaghanda sila, makikita nila kung saan yung mga mas ligtas na lugar at maisasama nila ito sa kanilang mga local disaster risk reduction and management plans na ma-implement sa kanilang mga lugar. Okay, maraming salamat po, Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Thank you. Magandang hapon. Yan po si Major Balido Kirby. At samantala, para sa iba pa nating mga balita, halos 170 million pesos na po yung kaukulang damage sa infrastructure. Yes, Kirby. May katanungan lang ako kay Major Balido. Wala siyang override, pakirelay mo na lang. Sa ngayon, hindi nga maabot yung mga maraming tulong na dumarating mula sa pamahalaan at iba't ibang sektor ng pribadong sektor para sa mga naapektuhan ng malakas na paglindol sa bahagi ng Cebu at ng Bohol. Ano yung mga paraan para maipamahagi yung mga tulong na ito? Dahil karamihan nga ng mga lugar ay nasira o mga daanan, lahat ng mga nagdudugtong ng mga tulay ay nasira. Paano nila na gagawa ng paraan maipaabot agad yung tulong dun sa ating mga kababayan? Yan, magandang katanungan yan, Kirby. At ito, itatanong natin kay Major Balido. Major, kasi yun nga po, meron po tayong mga damaged na mga daanan, meron po mga isolated areas na hindi po madaanan. Sa paanong paraan po natin maipapadala yung mga tulong ng pamahalaan, lalong-lalo na po yung mga government agencies na nagpapadala ng kanilang mga kaukulang tulong? Well, nabanggit ko na kanina, no, gagamit tayo ng mga assets ng ating Philippine Air Force, yung mga choppers nila. Meron ding choppers ng ating Philippine Coast Guard at kung hindi talaga kaya yung ating mga kasundaluhan, pwede silang magdala nitong mga relief goods na ito or sa pamamagitan ng tubig sa dagat, yung mga Navy at Coast Guard vessels. Okay, yan po muli si Major Balido Kirby. At samantala, para sa karagdagan nating mga balita, kaugnay pa din yan, ay pumalo na nga sa 170 million pesos yung damage to infrastructures sa dalawang lalawigan. Yan ay yung lalawigan ng Cebu at ng Bohol. 31 tulay ang napinsala at 18 dito, Kirby, ay hindi pa rin madaanan gaya nga ng binabanggit kanina ni Major Balido. Actually, explain ko lamang, Kirby, dahil particularly dito sa bayan ng Loon at dito sa Maribohok, meron 2 tulay talaga na nasira. Kung kaya naman para maipahatid yung mga tulong doon, gumagamit sila nung boats, di ba? Na mga boats para maihatid yung mga relief packs doon dahil nga hindi ma-access yung mga tulay. At samantala, sinabi naman ng Department of Health, Kirby, na karamihan naman sa mga injured na mga residente dito nga sa Region 7 ay fracture yung mga natamong injury o bale na tinatawag. Kaya naman meron tayong mga 60 patients mula dito sa Congressman Castillo Hospital na nakakaranas nga ng fractures, yung ililipat dito sa Governor Celestino Hospital sa Tagbilaran City, dito pa din sa lalawigan ng Bohol dahil kinakailangan nila ng surgical operations. Kung kaya naman kinakailangan sila ilipat mula doon sa Loon patungo ng Tagbilaran. At samantala, linawin lamang natin na Kirby, sa panig naman ng Department of Education, balik na po sa normal o nag-resume na yung klase dito sa Iloilo City at sa La Carlota City, dito sa Negros. At yung tanging suspendido na lamang yung klase hanggang bukas ay itong lalawigan ng Cebu, Bohol at itong Siquijor. At samantala, para naman sa breakdown ng mga tulong na ibinigay, Kirby, ng ating pamahalaan, kaya umaabot sa 3.1 million pesos yung inilaan ng Department of Social Welfare and Development, kabilang na yung ilang mga local government units para sa mga medical packs, mga food supplies para sa ating mga kababayan. Samantalang meron din silang stand na tinatayang abot ng 10 million pesos. At ang DPWH naman ay nagpadala na ng kanilang 20 structural engineers para naman magsagawa ng checking dito sa ilang mga gusali na apektado nga ng nasabing lindol.
At kabilang sa mga buildings na yan, mga gusali na chinecheck ay gaya ng mga eskwelahan, ng mga municipal hall at ng mga public markets at mga ospital. Siyempre, kaya naman malaking bagay talaga na merong mga mag-check ng mga structure ng building, Kirby, dahil delikado nga naman na kapag muling lumindol ay maaaring ikasira ito ng mga hindi na maganda yung pundasyon. At samantala, kanina nabanggit na nga ni Major Balido na meron 2 flights ng C-130 na nagpaabot na nga ng tulong para sa ating mga kababayan. Mamayang hapon ay expected natin may isa pang flight na maghahatid ng tulong para sa mga nangangailangan natin na mga kababayan doon. Samantalang yung mga barko naman ng Philippine Coast Guard, Kirby, ay patuloy din sa kanilang biyahe patungo naman dyan sa area pa rin ng Cebu at ng Bohol. Mamaya, Kirby, ay magbibigay na naman ng panibagong update ang NDRRMC ganap na alas 5 ng hapon at inaasahan nating may magbabago na naman. Pero wag naman sana, no? Pero inaasahan natin na may magbabago na naman sa talaan nitong NDRRMC. So yan muna ang latest mula pa din dito sa tanggapan ng NDRRMC kasama si Yalero at ang buong Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo. Kirby? Maraming salamat sa iyo, Haji, at kay Major Balido.